Tayo pong lahat ay tumayo and please turn your Bible in the book of John chapter 19. Wala po akong slide numbers because I want you to open your Bible. Okay? John chapter 19, and I hope still we have our Bible. This is Open Bible Baptist Church. Kung meron man po mga bisita, tabihan po natin sila. John chapter 19, and as we continue our series of message, few days from now, will be Holy Week, and inaaral po natin yung mga huling lugar na pinuntahan ng Panginoon, the last days or journey in the life of our Lord Jesus Christ. So from the Golden Gate, pinag-aralan natin last time ang Gethsemane, another place na kung saan naging very significant sa mga huling araw ng Diyos in the book of John chapter 19. Alright, let's have an alternate reading from verse 1 down to verse 13. Basahin ko po ang verse 1, kayo po ang sunod. Verse 1 of chapter 19, this is what the Bible says. Then Pilate therefore took Jesus and scourged him. And said, Hail, King of the Jews! And they smote him with their hands. Pilate therefore, ready, begin. Pilate therefore went forth again, and saying unto them, Behold, I bring you before you, that ye may know that I find no fault in him. Then came Jesus forth, wearing the crown of thorns and purple robe, and Pilate said unto them, Behold the man. The Jews answered him, We have a law, and by our law he ought to die, because he made himself the Son of God. When Pilate therefore heard that saying, he was the more afraid. And went again into the judgment hall, and saith unto Jesus, Whence art thou? But Jesus gave him no answer. Jesus answered, Thou couldst have no power at all against me, except it were given from above. Therefore, he that delivered me unto thee hath the greater sin. And in verse 13, when Pilate therefore heard that saying, he brought Jesus and sat down in the judgment seat in a place that is called the Pavement, but in the Hebrew, Gabbatha. Our subject matter this morning is the place Gabbatha, the place of judgment. Let's go to the Lord in prayer. Lord Heavenly Father, sa umaga pong ito, kami po ay lumalapit sa inyo. Lord, anuman po ang aming mga pagkukulang, mga kamali ang nagawa, mga pagkakataon, Panginoon, na kami man ay napalayo, napalihis. We come to your throne. Nawa, Panginoon, ay pakalinisin niyo po kami sa araw na ito. Make us worthy through your blood. Lord, salamat po sapagkat kayo ay gracious God, merciful God. We're a God of many chances. Lord, sa pagkakataong ito, nais po naming magpasalamat sa panibagong linggo na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, bagamat mahirap ang buhay, may mga suliranin, karamdaman. Pero Lord, tulad ng inyong wika, if it's not because of the Lord's mercy and grace, we are already consumed.
We are here today because your grace is sufficient. Salamat, Panginoon, for your continuous provisions. Salamat, Panginoon, for your protection. Salamat, Panginoon, for the family that we have, for the company that we have. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli kaming naririto sa bahay-sambahan. Nais naming magpakumbaba. Nais naming dumulog sa inyo. Aminin sa aming sarili that without you, we are nothing. Lord, sa umaga pong ito, after the exhausting week, we've been to many battles of life. We grind through our works. We've been to school. Lord, sa umagang ito, recharge us. Refresh us, O God. Remind us. Revive us. Lord, as we are studying the last days or journey of your life, nawa makita po namin ang aming sarili sa buhay po ninyo. For how these people treated you, the same way that probably we may not be there. Pero Lord, may mga pagkakataon sa aming buhay na kami po ay maraming pagkukulang sa inyo. We are part of that trial. We are part of that cross. Kaya Lord, sa umagang ito, lumalapit po kami sa inyo. Inihiling namin ang pagkilos ng banal na Espiritu. Make this time worth of your worship. Sa maiksing oras na kami, Panginoon, ay naririto, bukas, panibagong lakas ang inyong ibibigay, panibagong provisions, and we will use all of the time, we will use all of the strength for ourselves, for our family, for this society. But Lord, this time is your time. We want to render a very reasonable service as much as we could. Kaya Lord, sa umagang ito, wag nawa, Panginoon, ang aming maiksing oras ng pagsamba ay maagaw pa ng dyablo. Ano mga bagay na bumabagabag sa aming puso, bigyan niyo po kami ng kapayapaan. Ano ang Panginoong karumihan, pakalinisin niyo po kami. Give this preacher power, sound mind to preach. Kausapin niyo po, Panginoon, kami sa umagang ito. Ito po aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Please be seated. Gabata. We started our series of message when Christ, makita natin sa mapa, came from Bethany or Bethpage, na kung saan ito na po yung mga huling oras ng ating Panginoon. From Bethpage to Bethany, dumaan sila sa Mount Olives, and from there, matatandaan natin yung storya na ang Diyos ay pinakuha ang isang asno or the colt upang sakyan ng Panginoon, going down to the Kidron Valley and to the gate of the temple, which is the Golden Gate. Doon po sa gate na yon, ito po yung tinatawag nating triumphal entry, sinalubong nila ang Panginoon na may palaspas. They even covered His ways with clothes and garments as being sign na tinatanggap nila ang hari, the Messiah. For the past days of Jesus Christ, lagi niyang lililihim ang kanyang miracles, hindi niya pinapakita, ayaw niyang maghayag. But at this time, He is willing na ipakilala sa mundo ang Messiah or the Savior. And they are shouting, Hosanna! This is our Savior that we are waiting for. From the time of Genesis, when the first Adam defeated by Satan, when God promised that there will be a seed coming from a woman who will save the world, ito na po ang inihintay ng mga tao as well as Israelites during that time. So from that gate, it is a triumphal entry. Although it sounds triumph, pero ang paparating po na kinaharap ng Diyos ay hindi lamang katagumpayan para sa Kanya, kundi kabiguan at kamatayan. But for all the humanity, sa lahat po ng tao sa mundo, bagamat kamatayan ng Diyos ang kapalit, ito po isang malaking katagumpayan sapagkat nakasalalay po sa pagpasok sa lugar na ito at sa Kanyang kamatayan sa lugar ng krus ang kaligtasan ng sanlibutan.
Habang siya'y pinapalakpakan ng tao, habang siya'y pinupuri ng tao, alam ng Diyos ang kanyang tatahakin, alam ng Diyos ang kanyang sasapitin. So from there, we study, bumalik ang Diyos sa Bethany or sa Bethpage. And there, He cursed the fig tree. Sinumpa niya ang isang puno na hindi namumunga because God expect that tree to bear fruits. And same as with us. Nung tayo po ay nakakilala sa Diyos, hindi lamang sapat na tayo ay itinanim ng Diyos ang punla ng kaligtasan at katotohanan. God expects us to bear fruits, to be a mature Christian. And then from there, a night before accusation, nagpunta ang Diyos sa tinatawag na upper room together with His disciples. He spent the last times of His life kasama ang mga malapit sa Kanya at doon po ginawa ang Holy Communion or Lord's Supper. From there, ang Panginoon po ay nagpunta sa lugar na Gethsemane. Sa Gethsemane, nakita natin kung paanong Jesus grieved so much unto death. Nasaktan ang Panginoon sa maraming pagkakataon nung siya ay tinakwil ng kanyang mga kababayan, nung napalayo siya sa kanyang mga magulang, even when his best friend died, Jesus wept. But never in the Bible you can read that Jesus grieved and sorrowful unto death. It was so hard for Him to accept. Hindi lang mahirap sa Panginoon tanggapin yung alam niya nang mangyayari kung paano siya papatayin. Ang pinakamahirap sa Kanya ay yung alam niyang there will be time in His life on that cross when the cup of suffering and sin will be poured on His head. Ibig sabihin po, dadalhin ng Diyos ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. In your past, in your present, and even in the future, He will bore all that sin. And because God will bore that sin, there will be a time in His life that His God, the Father, will forsake Him and cannot even look to Him, that He covered Him with clouds of darkness. Yun ang pinakamabigat sa Diyos, hindi lang yung suffering. Ang pinakamabigat sa Diyos, hindi lang yung siya binetray ni Peter, ni Judas, hindi lamang yung ang layo ng kanyang tatahakin, hindi lang yung siya nauhaw. Ang pinakamabigat sa anak na ito ay yung mahiwalay siya sa Diyos. At sa ating pong buhay, we may face different problems. We may face betrayal. We may face suffering. Pero ang isa sa pinakang mabigat na sitwasyon ng isang Kristiyano ay yung makita niya na ang layo niya na sa Diyos. From Gethsemane, Jesus prayed 3 times, Lord, kung maaari sana, take this cup. Tagtagin niyo po, this cup of suffering. Pero Lord, not my will, thy be done. Thy will be done. Thy will be done. In human nature, dumadain din ng Diyos. He even prayed to God the Father, na Lord, baka naman pwedeng hindi mangyari itong bagay na ito. Sapagkat tao din siya nung araw na yon. He suppressed His divine nature. Pwede siyang lumaya. In fact, nung siya pinagtanggol ni Peter sa mga kawal na kukuha sa kanya, nung tinaga ni Peter ang isang tenga ng isang kawal, sabi ni Peter, sabi ng Panginoon kay Peter, Peter, hindi mo kailangang gawin yan. I can send thousands or legions of angels to defend me. Isang tawag ko lang sa Diyos. Pero hindi niya ginawa yon because He abide in the will of God. Pwedeng ang Diyos ay tumakas. Pwedeng ang Diyos ay umalis. After betrayal, after makita ng Diyos that even the closest person to Him hurt Him the most, pwedeng ang Diyos hindi na ituloy. But He need to finish. And on the cross, God said, it is finished. From there, makikita natin Christ's entrance on the Golden Gate. And Gethsemane, we can see Christ's entourage, kung paanong siya'y binitbit ng mga kawal. But on Gabata, we can see Christ's executions or trials. When the chief priests and soldiers came to arrest Jesus, the battle had already won or been won. Maaring sa kanila kami ang tagumpay, nanalo kami sapagkat nadakip na namin si Kristo. But the Son of God had already humbled Himself and made Himself as nothing before God
He accept the will of God. Nagpakumbaba ang Diyos. Alam niyang siya'y walang kasalanan, hindi niya papasanin ang kanyang sariling kasalanan. But that battle of sin already won when God humbled Himself, escorted by these soldiers. He would serve the Father through the darkness and is totally assured of the glory on the other side. God would exalt Him to the highest place, and that is the very throne of heaven. Gabata. Pag sinabi po natin Gabata, parang sa atin ito ay korte. It is an elevated platform. May mga batong matataas na kung saan higit na nandun. Parang stage. It is called pavement or the judgment seat or bima. From high place on which Pilate delivered our Lord to death. Ito po yung lugar na kung saan linitis ang ating Panginoon, a pavement, or what we call the Gabata. Let us see the chain of events. Ano po ba yung mga sequence? Medyo parang Sunday school tayo ngayon, ano? Historical and probably theological. Ano po ba yung mga series ng pagkasunod-sunod from the Golden Gate to Gethsemane to Gabata, here from Gabata, ano po yung pagkakasunod-sunod ng nangyari sa Panginoon? Step 1, probably, estimatedly, 1:30 a.m. in that morning to 3 a.m., Annas, the former Jewish high priest for 16 years, there he received the first trial and abuse. Dito po sa pagkakataong ito, dito po sinundan ni Peter ang Panginoon. At nagpredict ang Panginoon, nagprophesy, Peter, on the upper room, on the Last Supper, you will deny me 3 times. This is the first time that Peter denied Jesus Christ. May nagtanong sa kanya, diba? Lalo pa na siya yung isa sa mga salarin na tumaga sa sundalo. May nagtanong sa kanya, ikaw ba ang disipulo ng Panginoon? And he denied Jesus Christ during that time. Jesus stood before Annas. Si Annas po ang isa sa mga supreme na pare or priest during that time with authority. And Annas, they have conversation with God. Tinatanong siya, accusing many things. And Jesus rebuttal, sinasagot ng Panginoon. Pero hindi madepensahan ni Annas ang kanyang accusation. It was obvious that he had no ability to intimidate Jesus. After this, he dismissed and sent him along sa kanyang pamangkin na si Caiaphas. Doon po sa step 2, around 3 a.m. to 5 a.m., dinala po ang Panginoon kay Caiaphas. And at this time, Peter still followed Jesus Christ. Bagamat dininay niya ang Panginoon, sumunod pa rin siya, sitting with the crowd on fire. Maaring nakikibalita siya kung ano ang mangyayari, huhusgahan ba, mamamatay ba, kailangan ba ng piyansa, makakalaya ba ang Panginoon? After Jesus was led before them, dun po kay Annas, from Annas, he is a retired high priest. That's why Caiaphas, his son-in-law, okay, ay ang kailangang maghukom sa Panginoon. After Jesus led to him, nandun na po yung mga Sanhedrin. This is a group of religious people, Jewish people, na kung saan sila po ang liliti sa Panginoon. 2, 3 a.m. to 5 a.m. early in the morning. And they giving some accusation, nagpadala sila ng mga witnesses, false witnesses. And of course, their story were false. Hindi nagtutugma yung mga kwento nila sapagkat sa Bible po, according to the law, if you want to accuse someone, there should be at least 2 witnesses. Meron dapat may magte-testify and they should agree with each other. But at this time, hindi po magtugma ang kanilang mga accusation sa Panginoon. Wala silang anumang bagay na pwedeng ibigay or isampa sa ating Panginoon. Nobody could provide worthy of putting Jesus to death, lalo pat kamatayan ang gusto nilang hilingin. Binubutasan nila ang Panginoon, pero wala silang makitang ebidensya. Finally, a witness came. Merong isang witness, forward and told, Jesus declared that He would destroy the temple. May nakarinig sa Panginoon that sabi niya, I would destroy the temple, and after 3 days, muli ko itong itatayo. Ginamit nila ang testimony yon sa paniniwalang akala nila ang gigibain ng Diyos ay ang templo ng Jerusalem, not knowing that God, ang tinutukoy ng Diyos dito
ay yung kanyang temple na katawan at for 3 days ng kanyang kamatayan, muli niyang ibabangon. So they use the testimony that Jesus Christ will cause a mob or kaguluhan sa Jerusalem. But it's still not enough for him to be crucified. In truth, none of these charges really mattered. Hindi sapat at walang katotohanan. These rulers were out to kill him. So if this charge didn't stick, they would simply find another. So Jesus said nothing in his own defense. So nakita ng Panginoon na kahit anong depensa ko dito, isa lang ang pakay ng mga ito, talagang gusto ko nitong patayin. Hindi na sumagot ang ating Panginoon. So the high priest was so frustrated, and for the last time, tinanong niya ang Panginoon. Again, Jesus remained silent, but for the last time, tinanong niya ang Panginoon, are you Christ, the Son of God? Ikaw ba ang Diyos? Ikaw ba ang Messiah, the Son of God? After some silence, nagsalita ng Panginoon, you see it yourselves. Ikaw na mismo ang nagsabi. I'll tell you, hereafter, that the Son of Man is sitting at the right hand of the power and coming on the clouds of heaven. Hindi nga dininay ng Panginoon na siya ang Diyos, siya ang Messiah. At nung narinig po ito ng high priest, nung high priest, he tore his garments as a sign na siya po ay nagagalit, as a sign na siya po ay frustrated, hindi niya magawang tanggapin that there is this man who claimed to be a Messiah. Hindi niya matanggap that someone ay itinuturing niya ang sarili niya na anak ng Diyos. At sinabi nila, blasphemy, blasphemy. He declared hysterically. At sabi nila, he is deserving death. Karapat-dapat lang mamatay. There he is. Then in their vicious rage, sa galit po nila, dinuraan nila ang Panginoon sa muka. They even beat him with their fists, pinagsusuntok ang Panginoon, and slapping him in his face, shouting, blasphemy, you are not God. You cannot say God. You cannot say that you are God. It's another thing that you are the Messiah. Remember, Jewish people, they just believe that there is only one God. Maaring naniniwala sila sa anak ng Diyos, pero hindi yan Diyos. That's why ibang bagay yung sinabi ng Panginoon na ako'y anak ng Diyos, lalong nagpainit ng ulo nila nung sinabi nilang ako rin ang Diyos. Blasphemy. Ito yung simula ng mga accusations, mga punishments, at mga pahirap na sinapit ng Panginoon. And in the midst of this pathetic injustice, nandun po si Peter sa labas, seeing with his eyes, gabata, sa labas ang court no. Seeing with his eyes kung paano ang Diyos. He even testified, even at the end of his life, I am God. I am not just the Son of God, I am God. Pero itong si Peter, someone asked him, hindi ba ikaw ay isa sa kasamahan ng Diyos? For the second time, Peter denied, I am not. I know him not. Hindi ko siya kilala. And they even pounded Jesus Christ, nagalit sila, kinutya nila ang Panginoon, ang ginawa nila sa Panginoon, tinakluban nila ang mata ng Panginoon, and they slapped him again to his face. Sinampal ang Diyos. At tinanong nila, kung ikaw ang Diyos, hulaan mo kung sinong nanampal. Hindi lamang humiliation, hindi lamang punishment, iba-iba ang mga tinanggap ng ating Panginoon during that time. And that time, Peter went outside crying with probably remorse. Wala siyang magawa. Yung kanyang tapang nung tinaga niya ang isa sa mga sundalo, nawala. He followed Christ but he kept denying Jesus Christ. And again, one of the slaves look at Peter and said, hindi ba ikaw yung nasa Gethsemane? Hindi ba ikaw yung nakita namin doon? And for the third time, Peter denied Jesus Christ when the crow sa pagtilaok. Exactly
kung ano yung sinabi ng Panginoon that Peter, you will deny me 3 times after the cock crowed. The Lord Himself, alam ng Panginoon, Oh Peter, maaring sabihin natin, how come that you denied Jesus Christ? Your talk is not your walk. Pero sa ating buhay, we are like Peter. How many times we deny Jesus Christ? We keep promises and commitment, yet we deny Him and we disobey Him. Every character in the last days of Jesus Christ represents us. The third step, 5 a.m. in the morning. Gising na maaari kayo. 5 a.m. in the morning to 7 a.m. Nung tapos ni sila kay Caiaphas, dinala ang Diyos sa Roman government for a higher authority. Very limited lang ang power ng Sanhedrin. They can accuse, but they cannot give verdict or final verdict. Hindi sila pwedeng magsabing ng final authority na pwedeng patayin ng isang tao. Kailangan nilang pumunta sa Roman government. And there is this governor, Pontius Pilate. Pontius Pilate. Napakalawak po ng Roman Empire. Binubuo ito ng mga iba't ibang hierarchy. The highest one is the emperor. Before is the consul. But since Augustus Caesar, there is this emperor. At this time, the emperor is Tiberius. So after ng emperor, may mga governor. Meron ding kings, pero mas mataas ang emperor, King Herod. And then we have the assembly or the senate. But at this time, dinala muna sa governor. Hindi yan makakarating sa emperor, napakadulo na yan. Maliit na bagay lang sa kanila. In fact, Rome doesn't care about Jews. Maliit lang yan eh. Sa dami nilang mga pinaghahari ang mga nations, pinaubaya na nila, Herod, ikaw na ang bahala dyan. Pilate, ikaw na ang bahala dyan. At this time, dinala na ang Panginoon sa Roman Praetorium. Ito po yung hukuman. Ito po yung lugar na kung saan not under the Jewish anymore or the Jew anymore, under Roman. Kung nung una, ang dumakip sa Panginoon ay mga pari. Okay? At ang kasama niya ay mga barangay tanod lamang. At this time, Roman soldiers with the Roman governor. Siguro, kung may pagkakataon man sanang makawala, tumakas ang Diyos, ito yung dapat nun pa sa Getsemani. Baka kaya pa niyang matakasan. Pero dito, wala nang kawala ang Panginoon. Nandito ka na eh. Nasa praetorium ka na. Roman guards na to, Roman soldiers na to, and you're facing now the Roman governor. And this governor, Pilate, is finding accusation. At sinabi niya, sa mga bagay na ito, ang iba't ibang mga accusation like Jesus claimed to be the king. Ang haring ito, ang taong ito, kiniklaim na siya ay hari. At magagalit si Caesar. Magagalit ang emperor, isa lamang ang hari. Maaring gusto niyang kuhanin ang tax ng mga tao. They are finding different accusations. Noon na, ang accusations nila, blasphemy. But the Roman government doesn't care about that. They are not Jewish. Kaya iniba nila. Ano kaya yung pwedeng sabihin namin na magagalit ito? Alam ko na. Sabi mo, di ba hari ka? Pilate, ito, siya daw ang hari. At probably yung tax ni Caesar, kukuhanin niya. Taliwas sa sinasabi ng Panginoon na ibigay mo ang kay Caesar, sa Panginoon ay sa Panginoon. So this Sanhedrin Council have in their minds, ano kaya ang pwede namin gamitin to justify na pwedeng patayin ng Diyos? Pilate reply, take him yourselves. Kayo na lang ang humusga. Bakit nyo kailangan dalhin pa sa Supreme Court? Sa pinakang mataas, kaya-kaya nyo na yan. The Roman government doesn't even care about Jews, kaya nga may mga sarili na silang council dyan eh. Maliit na kaso lang yan, hindi namin papansinin yan. But the Sanhedrin replied, it is not lawful for us to put anyone to death. Pero hindi kami pwedeng mag-accuse at hindi kami pwedeng magpataw ng kamatayan. Kayo lamang ang pwedeng magpataw ng kamatayan.
Then nagkaroon ng discussion, lumabas si Pilate, I found him not guilty. Sorry, pero kahit anong accusation nyo, hindi sapat. In fact, not guilty. And there was this mob, nagkagulo ang mga tao. Sabi ni Pilate, ganito na lang, dalhin nyo kay Herod Antipas, the son of Herod the Great. Doon kayo pumunta, sapagkat I found this man not guilty of any sin. That's why step 4, from 7 a.m. to 7:30 a.m., dinala ang Panginoon kay Herod. Nung dinala ang Panginoon kay King Herod, walang napala, hindi na sumasagot ang Panginoon, unlike before, sapagkat alam ng Panginoon, kahit anong mangyari, ako'y papatayin at kailangan din naman ako mamatay, hindi siya sumagot. That's why sabi ni Herod, this man, maaring ang taong ito ay wala sa tamang pag-iisip. Pinagtawanan, sinuutan ng isang garment na tulad ng hari, at ibinalik. Binalik ang Panginoon patungo sa kay Pilate. This time, 7 a.m. to 7:30 a.m. in the morning. Exactly, or marahil, gising na mga tao. Maaring nung gabi, kukunti lang ang nakabalita. Minsan naranasan nyo na yan, yung paggising nyo ng umaga, abay, sabog na agad ang balita. Pero kagabi yun ha, uy, alam nyo ba, kagabi may pinatay. O, di ba, kalat na agad yan. Dito gising na mga marites nun, nagtutumpok-tumpok na. Ay, nasan si Jesus? Ay, nandun daw, punta tayo, nagkagulo na. Puntahan na ngayon ng mga tao, papunta kay Pilate. Pilate had a tradition with the Jewish people that every Passover, may pinapalaya. Sabi ni Pilate, wala talaga eh. Ganito na lang. Di ba during Passover, nagbibigay ng amnesty, may pinapalaya? Okay, siguro naman, lulusot na ito. Kasi, di ba, ito yung Jesus na pinagsisigawan nyo. Even Pilate expecting na maraming magtatanggol sa Diyos, linabas si Barabas, na tulad ni Judas. Murder, adulterer, pinakang makasalanan sa kanila, linabas at pinapili ni Pilate. Sino ang gusto nyong lumaya? Unexpectedly, pinili ng mga tao, Barabas at patayin si Jesus. Barabas at patayin si Jesus. Probably most of these people or some of these people, sila yung mga tao na nung pumapasok ang Diyos sa Golden Gate, nagsisigawan sila, Hosanna, Savior! Pero nung nakita nila yung Savior nilang duguan at hindi kayang ipagtanggol ang sarili, nung nakita nila yung Savior nila na walang magawa sa mga kawal, hindi ito ang tagapagligtas. Hindi ito ang magse-save sa amin sa mga Romano. Wala ring nagawa. Because ang thinking nila, isi-save lang sila ng Panginoon from political system, from captivity, sa kahirapan, sa sakit. Pero hindi nila alam na ang gagawing pagliligtas ng Panginoon ay hindi lang pagliligtas ng katawan, ng karamdaman o ng pangangailangan, kundi pagliligtas ng kanilang kaluluwa. They don't understand that. That's why they have a sudden change of mind. Dahil hindi nangyari yung kanilang gusto, dahil hindi nila nakikita yung kanilang gusto, at parang hindi ito yung Kristo, they change their mind. And just like those people, we suddenly change our mind. Pag minsan yung ating hinihiling sa Diyos ay hindi nangyayari. And sometimes we ask God, Lord, it's not even effective more to pray. Hindi nangyayari ang mga pangako mo. It is not what you promise. We question God and we suddenly change our mind. That instead of blessing, there is this cursing. Nawawalan tayo ng pananampalataya, lumalayo tayo sa Panginoon, nagtatampo tayo sa Panginoon, and we even accuse God and curse God, just like these people. And after that, fast forward, we knew the story. Jesus was sentenced to death. Jesus was sentenced to death. The last remaining hours of His life. And it is very unfair. There are some reasons bakit masasabi natin this trial is unfair trial. Number 1, Jesus was arrested illegally. Ang umaresto sa Panginoon ay mismong yung mga taong nagsasampa sa Panginoon. Pangalawa, ang umaresto sa Panginoon ay yung mga taong nag-bribe, nanuhol kay Judas, which is illegal, hindi pwede. Doon pa lang, baligtad na ang kwento. Hindi lamang reasons for unfair trial, Jesus was arrested illegally. Number 2, it was a private night proceeding.
Hindi ho pwedeng magkaroon ng trial. Hindi ho pwedeng magkaroon ng paghuhukom pagkat gabi na. After 5 p.m., that is in their law, wala nang paghuhukom kahit naman sa atin eh. Wala namang nagkakaroon ng paghuhukom ng alauna ng madaling araw, malibang Senate na ganito. Wala eh. Sarado na. Mga government offices, tapos na dapat sarado na, pero ito tuloy-tuloy. Minamadali nila. Bakit nila minamadali? Kasi it is in their law na bawal mag-crucified on Passover. Kaya during the Friday, minamadali nila na talagang kailangan ang Panginoon matapos na ito. And isa sa mga unfair, it was a private night proceeding. Hindi ho pwedeng magkaroon ng trial ng ganong araw, ng ganong oras. Pangatlo, they illegally switched the charges against Jesus. Nung una, blasphemy. Naging treason. Diba? Sa korte, hindi pwedeng pabago-bago ang inyong mga sinasabi. Kailangan kung ano yung iyong accusation, dun ka babaling. Pero ito, ang dami nilang mga false witnesses, pabago-bago ang kalang mga witnesses. Kaya nga, even si Pilate, sabi niya, wala naman talaga akong makita. Pang-apat, the indictment against Jesus were false or unproven and no vital evidence. Lahat ng accusation, walang katunayan, walang ebidensya, walang maayos na witness. It is unfair. At ang pinakang huli sa lahat, ito ang kakaiba sa lahat. It was concluded in one day. Nakita na ba kayo na ang kaso, isang araw pa lang, natapos lahat, hinukom, ganito ang nangyari, tapos kinabukasan, pinatay din? Ay minsan, iniisip nga natin, di ba sa atin, ang tagal naman ng hustisya. Ilang taon na kami naghihintay, trial pa lang, Ito, tapos lahat eh. Sinimulan ng madaling araw, accusation, ganto-ganto, pagdating ng kinabukasan, patay agad. One day. Very unfair. Si Judas Barabas nga, ang tagal lang nakakulong doon, murderer rin, adulterer, pero nakakulong lang. Wala pang death penalty. Si Jesus, walang accusations, walang evidence, overnight linitis, pinahirapan, and on that day, on that morning, mismong ang Diyos, siya ay pinatay. Gabata. Unfair. How harshly others judge us. They assume they know the whole situation. They act like they are so righteous, and they have no idea what is going on in our life. When this happened, remember these words of wisdom, welcome to life. Ganyan po talaga ang buhay. May mga accusations, sometimes mga unfair na nararamdaman natin sa buhay. And even Jesus Christ experienced unfairness sa kanyang buhay. But on the other hand, makikita natin kung papaanong ang tao ay naging unfair sa ating Panginoon. And we even also experience unfair treatment from others. Pero ano ang pinakang kwento? Ano ang pinakang mensahe ng talatang ito? Ano ang pinakang nais iparating ng Panginoon? As I'm saying, lahat ng mga karakter, it is not just a character. Sa buhay ng Panginoon, it represents us even in the last days of Jesus Christ. Even in the last days of Jesus Christ. Maaaring ina-assume natin na nangyayari sa akin to, may mga unfair na nangyayari sa aking buhay. And even sometimes God is unfair in my life. Pero ang tanong, kailan tayo nagiging unfair sa Diyos? We may not be there. Alam nyo, I'm searching in the past days. Nagse-search ako ng mga topic sa Google, sa YouTube, any audio, any text. Alam nyo, I found strange, kahit kayo. I-search nyo yung topic na, when are we becoming unfair to God? Kailan ang tao nagiging unfair sa Diyos? Wala akong makitang topic. Mapa YouTube, mapa TikTok, lahat. Laging ang tanong, God is unfair. Why God is letting me to happen? Bakit nangyayari ang mga bagay ito? God is unfair. God is unfair. Yan lagi ang topic. Pero walang nakapagsabi, wala man lang nakapagbigay doon na dumarating din yung time that we are unfair to God.
When are we become unfair to God? Kailan tayo nagiging unfair sa Diyos? We may not be there. Mano sinasabi ang unfair naman nangyari yun, pero kailan tayo nagiging unfair sa Diyos? When we are in trials. Pag tayo ay dumarating sa mga pagsubok ng ating buhay, we always tend to question God, Lord, bakit naman unfair? Lord, why me? Lord, bakit ako? Paano naging unfair? You always ask God, question God, and say God is unfair when you are facing trials. Pag may pagsubok, pag may karamdaman, pag may pagkukulang. Pero nung ikaw ay pinagpapala, hindi mo ba tinanong ang Diyos, Lord, bakit ako? Bakit sila walang trabaho? Ba't ako binigyan mo? Bakit ako? Nakapag-abroad, sila hindi. Bakit yung anak ko gumaling? Pag problema, lagi mong tinatanong Diyos, Lord, bakit ako? Bakit kami? Pero nung ang Diyos nagpapala, hindi mo tinanong, Lord, sa dinami-dami ng tao, sino ba ako? May pagkukulang ako? May kasalanan ako? Anything that I've done, still I'm not deserving, pero bakit ako? What you have today, sa kabila ng may mga pwede kang itanong sa Diyos na, Lord, bakit ako? On the other hand, may pwede ka rin tanong, bakit ako? Bakit ako nakarating sa lugar na ito? Lord, bakit ako nakakain sa lugar na ito? Lord, bakit ako may bagay na ganito? Sa dami ng mga hindi nakapag-aral, Lord, bakit ako? Sa dami ng mga pwedeng mahalin, bakit ako? Balikan mo ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa'yo at tanungin mo ang sarili mo, Lord, bakit ako? May mga times na maaring ginugulo ng dyablo ang isip natin. Remember that when you're facing troubles and trials, Satan will let you count your defeats and losses, not your winnings. Ang ipapaalala sa'yo ng dyablo, ilang beses ka nang natalo, ilang beses ka nang nasaktan, ilang beses ka nang umiyak. Pero hindi niya papaalala, ilang beses ka nang pinagpala, ilang beses ka nang nakabangon, ilang beses na ang Diyos nag-provide sa'yo. Hindi niya papaalala yon. That's why when you're facing that battles in your life, that it seems that God is unfair, lagi mong tanongin yung sarili mo, nun namang ako'y malakas? Nun namang ako'y pinagpala? Nun namang ako'y nakarating sa gantong lugar? Bakit ako? Sometimes we are unfair to God pag may trials. Na pag may pagsubok, ang bilis nating iwanan ang Diyos, ang bilis nating magtampo sa Diyos, na para bang ang Diyos ay walang nagawang mabuti sa ating buhay. Unfair. Unfair with God. So unang-unang bagay, let us consider ourselves in trials. Are we fair? Tinatanggap ba natin kung ano man ang binibigay ng Diyos? Tinatanggap ba natin hindi lang pagpapala, kundi maging mga pagsubok mula sa Diyos? Or tulad ng mga taong yun, we always ought to say, Lord, that's unfair. At alam ko lahat sa atin, even I as a pastor, nasabi ko na sa Panginoon, Lord, it's unfair. Bakit kami? Bakit kailangan ganito? But every time babalikan ko ang mga pagpapala ng Diyos, it always remind me, Lord, bakit di naman ako? Bakit ako? It's a matter of perspective. But when you face that kind of trials in your life, always remember, God is always fair. When we are in trials, kaya nga maraming mga Kristiyano, kalahati ng dahilan bakit maraming Kristiyano wala na sa church, because of trials. Wala rin naman nangyayari. Kahit anong pagsisilbi mo, kahit anong paglilingkod mo, wala rin naman nangyayari. Hindi rin sinasagot ang aking panalangin. The same, because they don't understand the plans of God. They don't understand that they are heading on that wilderness, but after that wilderness, there will be promised land. I don't know how many years, pero yun lagi ang ating pinaghahawakan. That it's not yet over until God says it's over. When we are in trials. Number 2, not just when we are in trials. Kailan tayo naging unfair sa Diyos? When we are in triumph. Hindi lang pala tayo nagiging unfair sa Diyos pagka may problema, nagiging unfair din tayo sa Diyos pag may pagpapala na. Ito medyo mahirap kung tutuusin. Ito na nga, dininig na nga, sinagot na nga Pero mas mahirap. Minsan, mas nagiging unfair pa ang tao pagka pinagtagumpay na ng Diyos, pagka binigay na ng Diyos.
Kung kailan ka pinagpala ng Diyos, tsaka ka nawala sa paglilingkod. I've seen many Christians na nanalangin ng trabaho, pinagpe-pray natin, nung nagkatrabaho, nawala na sa Diyos. Yes, I know there were times that we compromise. May mga time talaga na maaaring hindi, pero you give up your all, your service to God. Hindi ka na nakita sa pananambahan. Hindi ka na nakabalik sa paglilingkod sa Panginoon. That's unfair. I've seen many Christians, di ba? Kung kailan pinagpala, kung kailan nagkabahay, kung kailan nagkasasakyan, kung kailan binebless ang mga anak, kung kailan napopromote, tsaka nawala sa paglilingkod sa Diyos. Again, lagi ko sinasabi, may iba-iba tayong paraan upang tayo gamitin ng Panginoon. But to totally neglect Jesus Christ, the one who you ask, Lord, bless me. I've seen many. Di ba? Pinanalangin mo na makapagtrabaho, makapag-abroad. After nun, wala na. Even in streaming, even in comments, even in communications, sa anumang paraan upang makatulong sa iglesia, wala na. That's unfair. Ang Diyos ang kasama mo nung tinatawid mo ang iyong trabaho, ang iyong posisyon, ang iyong promotion. Diyos ang kasama mo at lagi mong tinatawag. Pero nung pinagpala ka ng Panginoon, ginamit din yan para lumayo ka sa Panginoon. That's unfair. Give Him the reason to bless you and He will bless you more. Bigyan mo siya ng dahilan upang pagpalain ka. At pag ikaw ay pinagbigyan ng Diyos, bigyan mo ng pagkakataon ng Diyos para maulit pa ang mga pagpapalang yun. When we are in trials, when we are in triumph, when we are becoming unfair to God with our time, God is so generous. Use all your time for yourself. Sige. Gamitin mo sa iyong sarili. Maligo ka kahit ilang oras mo gustong maligo. Magsuklay ka, magkilay ka, mamasyal ka, manood ka, mag-aral ka, magtrabaho kayo. Gawin nyo lahat. Pero magtira kayo para sa akin. Sabbath day is for the Lord's day. Wala na tayo sa Jewish time na maghapong naririto, itigil lahat ang mga sakahan, ang mga trabaho, pati ang mga hayop walang tatrabaho. Napakaiksi na lamang ng oras na ibibigay natin sa Diyos. Pero lahat ng oras na ubos na natin para sa ating sarili, para sa ating mga trabaho, para sa ating pamilya. Walang masama. Ang masama lang kapag wala na tayong natira para sa Diyos. Unfair. Unfair naman sa Diyos. Again, lagi kong sinasabi, nangyayari naman talaga minsan na, okay, may mga trabaho tayo. In case po kayo ay hindi makadalo ng Sunday morning, meron tayong prayer meeting. Kaya wala tayong may dadahilan. Pero yung umabot na ng ilang buwan, masyado ka nang nababad, kapatid. Unfair na sa Diyos. Unfair. Then you will ask God, Lord, ang unfair naman. Teka lang, ikaw ba? Fair sa akin? You're unfair with the time sa Panginoon. Di ba? Pag tayo ay pumupunta sa mga anumang okasyon, sa trabaho, sa paaralan, when we have an appointment with someone, sinisikap nating maging maagap. Hello? Lalo pa pag that someone ay mas mataas sa atin or in authority. Pero bakit pag sa church, kapatid, parang walang sense of urgency? Para tayong lumalakad sa buwan, shh, dahan-dahan lang, di naman naalis yan. Unfair. Unfair. Pag sasakay tayo ng barko, 1 oras pa lang, nandun na tayo sa pier. Pag sa eroplano, gabi pa lang, bihis ka na. Pag may appointment ka kay mayor, pinaghahandaan mo. Pag sa Panginoon, okay lang. Hello? Unfair. And we are all, even I, guilty of this. Kaya ako lang nagagawang maging maagap. Kasi ako magsasalita. Pero guilty rin tayo. Lahat po. Pero
alam nyo, maaring hindi mawala ang church. Maaring sinasabi natin na kahit ano naman mangyari, hindi naman mawawala ang church. Lagi naman bukas yan, kaya nga open Bible eh. Salamat kayo, wala na yung sara-sara dati. Wala rin naman yun eh. Pero alam nyo, hindi mawawala ang church, pero pwedeng mawala ang presensya ng Diyos. Ikabod, the glory of God departed from it. Pag ang Diyos hindi natuwa sa inyong paglilingkod, sa ating ginagawa, nagkakantahan lang tayo dito, pero wala na ang Diyos. Yun yung nangyari, ikabod, lumayo ang Diyos, hindi na please. Kaya mga kapatid, alam ko may marami tayong pagkukulang, pero sasamba na rin lang tayo. Consider your ways. Ibigay na natin ang best para sa Diyos. You have disappointment with man, but you have appointment with God. Di ba? Gradual lang naman sa atin, hindi naman ganun, konti lang. Okay? Alam nyo, nangyayari talaga yan, minsan nalilate. Pero alam nyo mga kapatid, pag linggo-linggo na kayong late, lifestyle nyo na yan. And I've seen many Christians consider that lifestyle. Gets na yon, late darating si ganito. Huwag kayong mag-create ng ganong lifestyle. Because that will be your lifestyle status. Makikilala kayo, dadalhin nyo yan kahit saan. Ang mahirap naman, sa church nyo lang bit-bit yung ganyan, pero sa labas hindi naman. Lagi namang on time. Medyo mahirap yun. Be on time for God. 7, 8:30, matatapos na tayo. Let's give our best to God. I'm saying this mga kapatid, hindi dahil, kasi nandito rin naman eh. Ang katwiran ko nga no, ako in high school, di bali ng late, wag lang absent. Okay, yun lagi ang katwiran ko eh. At least nakarating. Iba kasi ang Diyos. Kaya ko to sinasabi sa inyong paulit-ulit. Because delayed obedience is disobedience. Kahit sumunod ka, pero hindi tama ang pagsunod, hindi ka sumunod. Di ba lagi kong illustration sa exam, sinabi encircle, ang ginawa mo square. Eh tama naman yung sagot ipipilit mo. Ay sabi circle eh. If there's anyone, if there's anything sa ating paglilingkod, kaya nga the very first thing na ginagawa natin, prayer, Lord, forgive us. Mali. At sana it gives us guilt. It gives us guilt. Every time that we come to God, Lord, I'm not on time. Sorry, I'm not on time. Kaya, sometimes we are unfair. Kaya ako, ginagawa ko na lang. 7:30, bumababa ako dito, binubuksan ko mga ilaw, pinto. And then mga 8:20, pupunta ako dito. Sinasabihan ko yung mga multimedia, magsimula na kayo, bababa na lang ako. Okay? Mag-i-start ang kantahan. Worship. You are here not just to receive preaching. You are here to give something to the Lord, to praise God. Magsisimula ang kantahan. Only 20%, 30% are here. Pero bago magsimula ang mensahe, 100% kompleto na rin naman. Pero kapatid, pag nakikinig kayo ng message, wala na kayong binibigay sa Diyos. Diyos na ang nagbibigay sa inyo. It's your opportunity. At least once you open your Bible, you give praises to Him. Huwag nating hayaan na nasa church tayo pero inagaw ng dyablo yung pagpupuri at pagpapala na dapat ibibigay natin sa Diyos. We are unfair with our time. We are unfair with our talents, with our strength. Diba? Lahat ng lakas mo, ginamit mo, gumigising ka ng maagap. Kahit puyat, gumigising ka ng maagap. Kahit gabi na umuuwi, lahat ginagawa mo, overtime. Pero pagdating ng araw ng linggo, pagdating ng araw na kakailanganin ng Diyos ang iyong buhay, lagi tayong pagod na. Unfair naman sa Diyos. Tapos hihiling tayo, Lord, bigyan niyo po uli kami ng kalakasan, panibagong buhay, para ano? Unfair. Alam niyo, we are in this world na napaka-minimum na lang ng ating service sa Diyos. You will admit that, diba? Alam ni Kuya Jun yan. Ako, binabalanse ko, sabi ko, secular is important, trabaho. Kaya nga, dinismiss ko na yung ibang service eh. Maglalaba pa kayo, magtatrabaho pa. Diba? Pero tirahan natin ng Diyos. Tirahan nyo ang Diyos, mga kapatid. Napaka-unfair sa Panginoon. Alam niyo ako, pag ang pinakang week kong araw, Sunday, kasi magpuyat man ako ng weekdays, kaya akong gumising ng tanghali. Pero Sunday, kahit ako'y weak, pinipilit kong ibuhay ang aking mga mata. Kahit ako'y mahina, pinipiling kong malakas, mamaya ako nalang ipapahinga.
sapagkat unfair naman kung ito na lamang yung oras na para sa Diyos, hindi ko pa binigay ang aking lakas. We are unfair with our strength. Pagka sa ating trabaho sa school, kahit masama na ang pakiramdam, tinitipos na, nandun pa rin. Kahit umuulan, basang-basang sapatos, pero pag sa church, ambon lang, hindi ako makakadalo, umaambon. Hello? Unfair. Kaya bago mo itanungin ng Panginoon, Lord, unfair, ikaw ba naging fair sa Diyos? Di ba? With our talents, mga lakas, mga talento na meron tayo, ang daming binigay ng Diyos na talento sa atin, nagagamit sa labas, pero hindi pinapakinabangan sa iglesia. Maaring hindi tayo lahat, maaring tumayo dito, pero may isang bagay na pwedeng gamitin ng Diyos na pwede mong gawin. You have a ministry. You have something to do in the church. Lalo pa sa mga kabataan. Remember the Lord God in the days of the youth. Kasi yan yung panahon na may oras pa kayo, malakas pa kayo. Kaya mga kabataan, kung meron mang na pinakikinabangan pagdating sa ministry, lalong higit kayo. All young people should have this experience that at least once in their lives, naging part sila ng ministry. Huwag mong ipagyabang na mataas ang grade mo. Yes, mahalaga yan. Huwag mong ipagyabang na maganda ang mga performance mo sa school, pero wala ka namang ministry sa church. Inubos mo lahat. Yes, we are proud of you. Your parents is proud of you. The world is proud of you. But when you look to God, shame on you. Hindi kailangan mag-full-time ka. Hindi kailangan nandito ka lagi, pero at least meron kang gawain para sa Diyos. Na hindi lahat ng talento mo ginamit mo sa labas, na hindi lahat ng lakas mo ginamit mo sa labas. And sometimes we are unfair. I've seen many talented young people, sayang, wala man lang bahagi ng kanyang buhay ang nagamit sa church. Kaya hanggat kayo ay may lakas, hanggat kaya nyo, give something to God. Why? Kasi yan ang dahilan ng Diyos bakit may buhay pa tayo. Laging sinasabi, bakit ikaw pa sa dami ng binibigyan ng buhay? Hindi ka lang binigyan ng Diyos ng buhay para tuparin mo yung iyong pangarap, yung trabaho para sa anak. Hindi lang yun eh. Kasi kung yun lang ang purpose ng Diyos, bubuhayin ka pa ng Diyos para maitayo mo yung bahay, para magkasasakyan ka, para mapagtapos. Eh kung lahat naman iiwan mo din, defeated ang purpose. Kung yun lang pala, iiwan mo din pala yan pag namatay ka eh. Ano yung bagay na hindi mo maiiwan? Kung ano yung ginawa mo sa Diyos. Kaya every time binibigyan ka ng buhay ng Diyos, anak, may pagkakataon ka pa. Bumawi sa akin because sabi ng Panginoon, you will have appointment every day. May appointment ka sa school, may appointment ka sa trabaho, may appointment ka sa mga tao. Pero sabi ng Panginoon, it is appointed unto man once to die. Pero may appointment ka sa akin. Haharap ka sa akin. I will not ask ilan ang grade mo. I will not ask ano ang cellphone mo. I will not ask ano ang trabaho mo. Isa lang ang tatanungin ko, naging faithful ka ba sa akin? With our time, with our talent, and with even our treasures, if you think that this message will somehow comfort me, oh, remember, hindi lamang for comfort ang Bible, but even for correction. Correction. Consider your ways. Kaya nga in the book of Haggai, lagi sila nagtatanong, Lord, bakit ganito? Paulit-ulit ang buhay, laging butas, laging wala nangyayari. Ano sabi ni Haggai? Consider your ways. Tingnan nyo kung paano nyo trinato ang Diyos. Pero mga kapatid, lahat tayo guilty dito. Wala tayo sa trial na yun. Pero we are part of the trial. We became unfair to God. But you know, kung tutuusin, pwedeng i-exempt ng Diyos yung mga ililigtas niya eh. Pwedeng sabihin niya, Lord, may isa lang akong request ha. Lahat aring humagupit sa akin na ito, yung nanampal kanina at nandura. Tsaka itong mga Hudyo na sisigaw-sigaw pa ng Hosana, huwag niyong isama to ha. Kasi talagang may ano eh, pwedeng magkaroon din ng limitasyon ng Diyos, tao din siya nun eh. Ang daming pagkukulang ng mga ito. Huwag yan. But you know, God is so gracious. God is so merciful. God is so loving kindness. Alam ng Diyos ang ating kahinaan. Ang gusto lang ng Diyos, isurrender mo sa Diyos ang iyong kahinaan. Because if you will confess your sin,
He is faithful and just to forgive us. So the message in this morning is to consider our hearts and our ways. I-consider natin how we treat God sa ating buhay. It may not sounds comforting, pero yung mensaheng yon ang magpapabago ng ating pakikitungo at relasyon sa ating Panginoon. And as we study the series of this message from Golden Gate, nakita natin kung paanong these people have sudden change like us. In the Garden of Gethsemane, nakita natin kung paanong even His disciples, iniwan siya, tinulugan siya like us. In Gabata, nakita natin kung paanong naging unfair ang mga tao like us. Sapagkat lahat ng karakter na yon, wala man tayo doon, part tayo ng anumang mga ginawa ng Diyos sa lugar ng cross.